Annyeonghaseyo, mabuhay! Buyaimida! Ako ay isang EPS worker dito sa South Korea. At narito ako para ibahagi sa inyo ang aking naging basic, simple, at shortened steps kung paano ako nakarating dito sa South Korea. Step number 1. Ikaw ay isang passport holder. Ang passport ang magsisilbing iyong entry at exit ID palabas at papasok ng bansa na gusto mong puntahan. Ito rin ang isang simbolo na ikaw ay isang mamamayan ng iyong bansa. Step number 2. Ikaw ay 18 to 38 years old. Mapababae, lalaki o kahit ano pa mang kasarian, basta ikaw ay walang nakakahawang sakit kagaya ng tuberculosis, hepatitis, STD at kahit anong sakit pa man, pwedeng-pwede ka dito sa South Korea. Step number 3. Kailangan mo maipasa ang EPS exam or ang Employment Permit System exam. Ang EPS ay isang proyekto mula Korea at ng iba't ibang bansa kagaya ng Pilipinas na nagbibigay ng trabaho sa mga iba't ibang tao. Ang EPS exam ay nagaganap isang beses sa isang taon. Ngunit, bago ka pa man makapag-exam, kailangan mong magrehistro sa kanilang system. At paalala na ang registration ay kagaya din ng exam na ginaganap isang beses sa isang taon at mayroon lamang itong limited steps. Kaya hanggat maaari, paunahan dito. Again, paunahan. First come, first serve ang basis at walang fixer. Ganon! Hindi mo naman kailangan na magaling kang mag-Korean or fluent ka sa pagko-Korean as long as kaya mong sagutin ang kanilang exam at kaya mong maipasa until sa kanilang target score, pwede ka nang makapasa. Kapag naipasa mo na ang examinations, ay dadaan ka sa next round. Ito ay ang skill test at ang Ishihara. Ang skill test ay depende sa kung anong ibibigay ng Departamento ng Migrant at ang Ishihara naman ay isang test na kung saan susukatin kung ikaw ba ay colorblind para matingnan kung fit ka bang magtrabaho dito sa South Korea. Step number 4! Kapag naipasa mo na lahat ng mga test kagaya ng examinations, skill test at ang Ishihara, kailangan mo na mag-antay ng anunsyo ng Department of Migrant Workers sa iyong mga ipapasa na initial requirements. At ito ang pinaka-exciting part, ang paghahantay ng employer. Hindi lahat ng mga tao ay mabilis ma-hire. Merong medyo matagal, may inaabot ng buwan, may inaabot ng taon. Basta as long as ikaw ay passer, may pagkakataon ka na mapili ng ating mga sasanin. And yes, narinig nyo po, mapili. Wala pong fixer or walang ibang paraan na magkaroon ng kumpanya. Tanging mga kumpanya or mga sadyangin lamang ang pipili sa atin para mapadala tayo dito sa South Korea. Kapag ikaw ay naselect na, aantayin mo na ang iyong final requirements na magagaling muli sa Department of Migrant Workers. Kasama na rito ang mga final medicals at also ang pinakamahalaga, ang visa processing. And the last step, ikaw ay physically, emotionally, and mentally fit dito sa South Korea. Dito sa abroad, kailangan ikaw ay malakas ang loob at malakas ang paninindigan kasi pagdating mo dito sa abroad, hindi mo alam kung anong pwede mong kahinatnan at hindi mo alam kung ano ang field ng magiging trabaho mo at kung sino ang iyong magiging kasama. So sa mga paparating pa lamang dito at may mga planong magpunta ng Korea, please, always be ready. Prepare yourself and also prepare your minds. Always be safe, always be healthy, and always be happy. Buyoimida! So lahat ng mga nangangarap na magpunta dito sa South Korea, hiding lang! Lahat tayo makakarating dito. Kaja na!